Ang lalaking puno ng peklat na ito ay isang napakalupit na mamamatay tao. Mula pagkabata, ang buong pamilya niya ay brutal na pinaslang. Pagkatapos, siya ay inampo ng isang dayuhang lalaki at sinanay upang maging isang profesional na mamamatay tao. Ngunit hindi nagtagal ang panahon nila ng kanyang kinamulatan na ama bago ito pinatay. Siya ay nalunod sa kawalan ng pag-asa at ginawa ang lahat para makapaghiganti sa kanyang pamilya. Kaya, anong mga hamon ang kakaharapin niya sa hinaharap at magtatagumpay ba siya sa kanyang paghiganti? Inaanyayahan ko kayong tuklasin ang pelikulang ito kasama ko. Mag-subscribe sa channel na Ghin AEC para hindi mapalampas ang mga kaakit-akit na video. Hindi pinuntirya ang aso, ngunit pinigilan siya ni Suhain. Ngunit pagkatapos noon, agad na itinutok ng ama ang baril kay Suhain. Dahil ang isang profesional na mamamatay tao ay hindi pinapayagang magkaroon ng emosyon, galit na tinali ng ama si Suhain sa puno para mamatay siya ng mag-isa. Hindi alam kung gaano nakatagal ang lumipas, nagising si Suhain sa lupa. Ang husky dog ang kumagat sa lubid para mapalaya siya. At ito ang unang pagkakataon na naramdaman ni Suhain ang kabutihan sa mundo. 17 taon ang lumipas, at ngayon si Suhain ay nasa hustong gulang na at naging isang profesional na mamamatay tao. Ngunit ang kanyang kinamulatan na ama, si Pavel, ay may sakit na Alzheimer. Dahil sa kanyang instinct bilang isang mamamatay tao, kahit may sakit, puno pa rin siya ng puot sa lahat ng nasa paligid niya. At syempre, kasama na roon si Suhain. Sa harap ng marahas na pag-atake ng kanyang amang-amahan, wala nang magawa si Suhain kundi kunin ang baril para lumaban. Pagkatapos, naghanap siya ng pagkakataon na kumilos at pigilan ang baril sa kamay nito. Dahil sa pag-aalala na masaktan ang kanyang amang-amahan, hindi nagawa ni Suhain na saktan siya mula simula hanggang wakas. Ngunit sa kasamaang palad, sinaksak siya ng kanyang amang-amahan. Sa kabutihang palad, bata at malakas pa si Suhain, kaya sa huli, nagawa niyang pigilan ang kanyang ama. Pagkatapos, umupo siya sa mesa upang gamutin ang kanyang sugat at nagplano rin na talikuran ang propesyon niya at dalhin ang kanyang amang-amahan sa ibang bansa para mamuhay. Ngunit sa oras na ito, ang ama ay mayroon pang isang marangal na misyon na hindi pa natatapos. Kaya sinabi ni Suhain na siya na ang bahala rito para sa kanya. Ngunit ang mapagmataas na ama ay hindi matanggap ang katotohanan na siya ay tumatanda na. Kaya kinabukasan, mag-isa siyang pumunta upang tapusin ang misyon. Nakita niyang nakatutok na ang sniper rifle sa target. Ngunit nanginginig ang kanyang kamay at hindi niya agad mahila ang trigger. At dahil pinalampas niya ang napakagandang pagkakataon, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang lumapit at pumatay. Kaya sumali siya sa mansion kung saan naroon ang target. Ngunit si Suhain ay nahulaan na ng anak ng target na si Karimov. Gayunpaman, kahit na kumuha siya ng kutsilyo, hindi pa rin siya kalaban ni Pavel. Ngunit narinig ng kanyang tagasunod na si Su ang ingay at tumakbo papunta. Dahil matanda na si Pavel, hindi siya nakaiwas kaya nasaksak siya sa tiyan. Habang malapit nang mamatay si Pavel, dumating si Suhain sa tamang oras. Sa ilang putok lang, natalo niya ang lahat ng mga tagasunod sa paligid. Ang kanyang amang-amahan naman ay binihag ni Karimov. Nang makitang aalis na siya, mabilis na hindi hinabol ni Suhain ang target, kundi lihim siyang umakyat sa ventilation duct. Pagkatapos maglagay ng granada, tumalon siya at pinabagsak ang target. Pinilit niya ang target na ipatawag ang lahat. Pagkatapos mahikayat ang lahat ng mga tagasunod na dumating, sa wakas ay nahanap na rin ni Suhain si Pavel. Ngunit sa oras na ito, si Pavel ay malubhang nasugatan. At para hindi madamay si Suhain, pinili niyang magpakamatay sa pamamagitan ng baril. Kasabay nito, dumating na rin ang mga tauhan ni Karimov sa tabi ng target. Sumabog na rin ang bomba na inilagay ni Suhain. Pagkatapos dalhin ni Suhain ang kanyang amang-amahan pa uwi, kumuha siya ng isang dose ng adrenaline para gamutin siya. Ngunit tinabig ito ng kanyang amang-amahan. Para sa kanya, ang pagkakaroon ng sakit na Alzheimer ay maaaring ang pinakamagandang katapusan para sa kanya. Suhain, patawarin mo ako dahil pinalaki kitang ganito. Patuloy na sinasabi niya ang mga salitang humihingi ng tawad habang pinapayuhan si Suhain na kalimutan ang lahat. Pagkatapos, sumunod na rin siya sa tawag ng kanyang mga ninuno. Kahit ayaw ni Suhain, dahan-dahang nawala ng hininga ang kanyang amang-amahan. Pagkatapos, sinunod ni Suhain ang tagubili ng kanyang amang-amahan at naghanda na talikuran ang propesyon niya. Ngunit sa sandaling ito, nakatanggap siya ng isang email na may kalakip na litrato. At ang litratong ito ay eksaktong kapareho ng litrato na hawak niya. Sinabi sa kanya ng tagapamagitan na ang litratong ito ay galing sa isang misteryosong tao. At gusto ng taong ito na tulungan siya ni Suhain na patayin ang 6 na target. Sa bawat taong papatayin niya, bibigyan siya ng taong ito ng mahalagang pahiwatig tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Para imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan, nagdesisyon si Suhain na tanggapin ang huling misyon na ito. Habang nangangaso sa kabundukan, may nakita ang lalaking ito na isang usa. Nang aamban na siyang barilin ito, isang anino ang tumalon mula sa kabilang panig ng bangin. Winagayway niya ang kanyang kawit at sinabit sa bukong-bukong ng lalaki, dahilan para mawalan ito ng balanse at madulas sa bangin. Ang sumalakay sa kanya ay si Suhain. Ang lalaking nahulog ay hindi papatay. Nakita ito ni Suhain at kinuha niya
niya ang isang misteryosong hiringgilya at itinurok ito diretso sa ulo ng lalaki. Kaya namatay agad ang lalaki sa mismong lugar. Pagkatapos, kinuha ni Suhuin ang kanyang telepono at kinunan ng litrato ang biktima. Kinagabihan, natanggap niya ang ikatlong pahiwatig tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Dahil ang napatay na lalaki ay isang malaking boss sa mundo ng negosyo. Kaya, ang kasong ito ay nakakuha rin ng mataas na atensyon mula sa pulisya. Si Detective Huindin ay ipinadala ng pangkalahatang direktorat upang imbestigahan ang kasong ito. Nang dumating siya sa pinangyarihan, agad na alam ni Huindin na hindi lang ito basta-basta pagkahulog mula sa bangin. Dahil ang mukha ng namatay ay puno ng takot. Pagkatapos, inayos niya na dalhin ng kanyang mga tauhan ang bangkay para sa pagsusuri. Sa kanyang pag-uwi, isang sugatang usa ang nakaharang sa kalsada. At ang lalaking nakatayo sa harap niya ay walang iba kundi ang bida na si Suhuin. Nakita ito ni Huindin at bumaba siya para tumulong. Dahil dito, si Suhuin ay hindi makagalaw at tiningnan lang siya ng mabilis. Pagkatapos, lumapit siya para tingnan ang sugat ng usa. Sinunod ni Huindin ang pagtanggal ng scarf at tinakpan ang mata ng usa. Dahil sa ganitong paraan ay mapapakalma rin ito ang usa. Ngunit tinanggihan ni Suhuin ang kabutihang loob ni Huindin. Pagkatapos, inilagay niya ito sa isang kahon at naghanda na umalis. Nakita ito ni Huindin at medyo hindi siya natuwa. Ano man ang mangyari, tinulungan kita, ngunit wala ka man lang pasasalamat. Sa oras na ito, pilit na nagpasalamat si Suhuin. Ano ba ito? Nakita ni Suhuin na marumi na ang scarf sa kamay ni Huindin. Agad niya itong kinuha at ibinigay sa kanya ang business card ng pet hospital. At sinabi niya na kung kailangan niya ng kabayaran, maaari siyang pumunta dito para hanapin ako. Ang may-ari ng pet hospital na ito ay ang huwad na pagkakakilanlan ni Suhuin. Kaya, nagkaroon ng unang pagkikita ang mamamatay tao at ang detective. Agad na pumunta si Suhuin sa isang fast food restaurant. Ngunit sa sandaling ito, sinasaktan ng may-ari ng fast food restaurant ang kanyang asawa sa loob ng tindahan. Batay sa sinabi ng asawa, maaaring ito ay dahil sa matrikula ng kanilang anak na babae sa kolehiyo. Sa kritikal na sandali, pinigilan ni Suhuin ang may-ari. Sa harap ng pagpapaalis ng may-ari sa kanya, nagkunwari si Suhuin na hindi niya ito narinig at sinabi niya sa babae na maghanda ng isang order ng kanin para sa kanya. Galit na lumapit ang may-ari sa tabi niya. Ngunit ang tingin ni Suhuin ay agad na nagdulot ng matinding takot sa kanya. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang order at bumalik sa klinika. Isang babae ang sumunod din sa kanya papasok. Ang babaeng ito ay si Kang Seoji. Bagamat isa lamang siyang high school student, siya ang may-ari ng buong gusaling ito. Ang klinika na ginagamit ni Suhuin ay pag-aari rin niya. Sa sandaling ito, nakita rin niya ang pambabaeng scarf sa hanger. Kaya, agad na lumabas sa kanyang mukha ang isang ekspresyon ng selos. Pagkatapos, nagkunwari siyang kaswal na nagtanong kung kaninong pambabaeng scarf ito. Agad na sinabi ni Suhuin na ito ay sa isang babae. Nagulat si Seoji nang marinig niya ang salitang babae mula sa kanyang bibig. Kasabay nito, tinanong niya kung anong uri ng babae ang babaeng iyon. Ngunit sinabi lang ni Suhuin na isa lang siyang ordinaryong babae. Malinaw na hindi niya binibigyang pansin si Seoji. Kasabay nito, lumabas na ang resulta ng pagsusuri sa bangkay na nahulog mula sa bangin. Sinabi ng forensic doctor kay Huindin na ang liig ng biktima ay tinurukan ng isang gamot na katulad ng amphetamine. At mas kawili-wili pa, sa mas malalim na layer ng tissue ng balat ng biktima, natuklasan din ang cocaine. Ito ay nagpapatunay na ang ginamit na hiringgilya ay dati nang nagamit, at ang may-ari ng hiringgilya na ito ay posibleng isang adik. Pagkatapos ikumpara sa SAV sa hiringgilya, nalaman nila na ang may-ari ng hiringgilya ay ang may-ari ng fast food restaurant. Nang mangyari iyon, agad na sumugod ang pulisya at inaresto ang lalaki. Sa loob ng interrogation room, nagkataon na inatake siya ng kanyang adiksyon. Kaya kumuha siya ng isang vial ng cocaine mula sa kanyang sapatos at tinurukan ang sarili. Sa sandaling ito, sumugod ang pulisya para pigilan siya. At ito ay lalong nagpapatunay na siya ang salarin. Ngunit si Huindin ay may kakaibang pakiramdam na may mali sa bagay na ito. Sa hitsura ng may-ari ng fast food restaurant na isang adik, imposibleng magawa niya ang isang ganoon kadetalyadong pagpatay. At nasuri niya na ang tunay na salarin ay gustong ipasa ang kasalanan sa kanya. Ngunit hindi pa siya nakakapagtanong. Nagmadali ang nakatataas na opisyal na isara ang kaso upang mapakalma ang sitwasyong ito. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, hindi sinasadyang nabangga ni Huindin ang isang pusa dahil sa kanyang pagiging balisa. Nang makita ito, nagmamadali siyang bumaba ng kotse at binalutan ang pusa. Habang hindi niya alam kung ano ang gagawin, bigla niyang naisip ang vet na nagbigay sa kanya ng business card. Sa operating table, habang nagpapalit siya ng damit at naghahanda para sa operasyon, biglang nawala ng buhay ang pusa. Nakita ito ni Suhuin at nagmadali siyang gawin ang artificial respiration sa pusa. Pagkatapos, binato niya ang isang pares ng guwantes kay Huindin para tulungan siya. Dahan-dahan, kinuha ni Suhuin ang hiringgilya at mabilis na tinurukan ang pusa ng isang dose ng gamot sa puso. Sa pagtutulungan nilang dalawa, sa wakas ay nailigtas ang pusa. Kasabay nito, dahil dito, gumanda ang pananaw ni Huindin sa kanya. Ngunit sa sandaling ito, nakita niya ang amphetamine na nakalagay sa mesa ni Suhuin. Ito ay nagpapaalala sa kanya ng kaso na nangyari sa araw. Ang namatay ay tinurukan din ng ganitong uri ng gamot ng salarin. Kaya, nagsimulang magtanong si Huindin kay Suhuin. Ngunit kalmado siyang sinabi na ang gamot na iyon ay ginagamit para sa mga hayop na nangangailangan ng ganitong uri ng gamot para mamatay ng mapayapa.
Kasabay nito, ipinaliwanag din niya kay Hyundin ang iba't ibang reaksyon pagkatapos ng iniksyon. Nararamdaman din ni Hyundin ang presyon na nasa paligid ni Suhyun. Sa kabutihang palad, sa sandaling ito, pumasok si Seoji, kaya naglaho ang tensyon sa pagitan nilang dalawa. Pagkatapos ihatid ang dalawa, pumasok si Suhyun sa lihim na silid sa klinika upang sirain ang lahat ng datos tungkol sa lalaki. Pagkatapos, kinuha niya ang isang litrato ni Hyundin. Sinabi sa kanya ng kanyang intuition na ang babaeng ito ay tiyak na magiging hadlang sa kanya, at pinatunayan ng katotohanan na tama ang kanyang hula. Kinaumagahan, lumipat si Hyundin sa itaas ng kanyang vet clinic. Bilang may-ari ng bahay, malamang ay nag-aalala rin si Seoji na masyadong maganda si Hyundin at baka agawin si Suhyun, kaya hindi lang niya ito sinalubong kundi naghanap pa siya ng paraan para pahirapan si Hyundin. Sinabi pa niya na ayaw na niyang paupahan ito sa kanya. Ngunit ang kontrata ay nalagdaan na, kaya kung gusto niyang umalis, kailangan niyang magbayad ng dobleng halaga para sa paglabag sa kontrata. Kaya sinabi ni Hyundin na isipin muna niyang mabuti bago siya magsalita. At si Seoji naman ay labis na nainis kay Hyundin. Kaya humarap siya kay Suhyun at humingi ng tulong. Ngunit sinabi ni Suhyun, kapwa lang naman kayong kapitbahay, kaya magtulungan na lang kayo sa hinaharap. At kinabukasan, lumipat na si Hyundin sa kanyang bagong bahay sa itaas na palapag. Para pahirapan si Hyundin, sinadya ni Seoji na i-lock ang elevator sa palapag niya. Wala siyang ibang pagpipilian kundi bumaba sa hagdan. Nang makarating siya sa ibaba, tinanong ni Hyundin kung bakit nakalock ang elevator sa ika-4 na palapag. Sinabi ni Seoji na iyon ay eksklusibong elevator para sa may-ari. Nang makita ang galit na hitsura ni Hyundin, naramdaman ni Seoji na nagtagumpay siya. Pagkatapos, sinuot niya ang kanyang limited edition na sneakers at lumabas. Ngunit ang sasakyang dumaan sa kalsada ay nagtalsik ng maruming tubig sa kanyang sapatos. Dahil dito, labis siyang nagalit at malakas na nagmura. Ngunit pagkatapos makita ang lalaki sa kotse, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nilayuan niya sana ito, ngunit hinarangan siya ng mga guon sa likuran. Lumabas na ang lalaking ito ay tiyuhin ni Seoji. Pagkamatay ng kanyang lolo, ibinigay niya ang lahat ng kanyang ari-arian kay Seoji. Nang maghahanda na siyang kumilos, bigla siyang ginambala ng pagdating ni Hyundin. Kinuha ni Hyundin ang 2 lata ng inumin mula sa bag ni Suhyun. Pagkatapos, tinulak niya si Suhyun sa likuran at sinabihan itong tumawag agad sa pulis. Si Hyundin naman na mukhang mahina ay tinawanan ng tiyuhin ni Seoji. Lalo pang nakakatawa na may dala siyang 2 lata bilang armas. Sa harap ng mga bastos na salita nito, almadong binalaan ni Hyundin ang lalaki. Pagkatapos, ginamit niya ang lata ng soft drink para basagin ang salamin sa gilid. Ngunit ang kanyang ginawa ay hindi lamang hindi nagbanta sa kanila, kundi ilalo pa itong ikinagalit ng matandang lalaki. Wala na siyang ibang pagpipilian kundi kumilos muli. Ngunit sa pagkakataong ito, tumama ang lata ng soft drink sa mukha niya. Nang makita ito ng 2 goons, agad silang kinuha ang kanilang mga kutsilyo. Ang mga lalaking ito na nambubuli ng mahihina ay hinawakan pa ang buhok ni Hyundin na isang mamamatay tao. Hindi maintindihan ni Suhyun kung bakit may mga tao na tutulong sa isang estranghero kahit na hindi nasa panganib ang kanilang buhay. Hindi maintindihan ni Suhyun, kaya tumawag siya sa kanyang matalik na kaibigan na si Ann Philip. Ano ang dahilan upang ipaglaban ang isang estranghero? Pera, pera, pera. Ano pa ba ang meron ka bukod sa pera? Ngunit maliwanag na hindi ito ang sagot sa tanong na ito. Nang gabing iyon, pauwi na si Suhyun nang hindi sinasadyang makasalubong niya si Hyunjin. Kahit na nasugatan siya noong araw na iyon, kinomfort niya pa rin si Suhyun. Hindi alam ni Suhyun kung ano ang sasabihin, kaya binigyan niya lang ito ng isang lata ng inumin. Pagkatapos, sinabi ni Hyunjin na gusto niyang bisitahin ang pusa na nasugatan dati. Kaya bumalik silang dalawa sa klinik. Nagpanggap din kalmado si Suhyun at tinanong siya, bakit niya tinulungan si Seoji noong araw na iyon. Sinabi niya na kung hindi siya isang pulis, hindi siya magiging bulag sa ganitong sitwasyon. Naniniwala rin siya na si Suhyun ay isang napakabait na tao. Ang mga pusa at aso sa silid na ito ay iniligtas niya, kaya nabuhay pa sila. Samantala, lihim ding inimbestigahan ni Hyunjin si Seoji sa pamamagitan ng kanyang pagiging pulis. Noong taon na iyon, matapos mamanahin ni Seoji ang malaking yaman mula sa kanyang lolo, patuloy siyang inapi ng kanyang mga kamag-anak. At samantala, pinrotektahan siya ni Suhyun nang hindi humihingi ng anumang kapalit. Ang mga salita ni Hyunjin ay nagpabalik sa mga alaala sa kanya. 10 taon na ang nakalilipas nang maisagawa nila ng kanyang ampon na ama ang isang misyon kung saan ang target ay ang lolo ni Seoji. Matapos nilang patayin ang target, hindi sinasadyang natuklasan ng ampon na ama ang maliit na si Seoji. Nagmadali si Suhyun upang pigilan siya. Sinabi niya na masyado pa itong bata. Sinabihan naman siya ng kanyang ampon na ama na huwag kalimutan ang kanyang paniniwala. Ngunit nanatiling matatag ang saloobin ni Suhyun. Masyado pa itong bata. Ang kanyang malambot na puso ang nagligtas sa buhay ni Seoji. Bukod pa rito, sa mga sumunod na araw, patago niya itong piprotektahan. Maaaring may isang bahagi ng kabutihan sa kanyang puso na hindi nabibilang sa isang mamamatay tao. Sa sandaling ito, may lumabas na mensahe sa computer ni Suhyun. Ang nagpadala ng mensahe ay ang ama ni Karimov na pinatay niya 2 taon na ang nakalipas. Ngayon, si Karimov na ang pumalit sa posisyon bilang pinuno ng isang organisasyong kriminal. Kasabay nito, bumalik siya sa South Korea upang mag-human trafficking. Ang ampon na ama ni Suhyun na si Pavel ay namatay sa mga kamay niya. Kinuha ni Suhyun ang kanyang telepono upang kunan ito ng litrato at inutusan si Ann Philip na hanapin ang lokasyon ni Karimov. Pagkatapos, palihim siyang pumasok sa lungga nito, naghahanda na maghiganti para sa kanyang ampon na ama. Kasabay nito, ang human trafficking ng grupo ni Karimov ay umakit din ng pansin mula sa pulis.
pulisya. Sa oras na ito, nagpanggap din si Hyunjin bilang isang maintenance worker at palihim na pumasok sa bahay nito. Ang misyon niya ay kunan ng larawan ang mga ebidensya ng krimen ng grupong ito at pagkatapos ay umalis kaagad. Ngunit may kaunting pagbabago sa plano. Nang aalis na siya, may nangyaring hindi inaasahan. Isang babae ang bumukas ng pinto at bumagsak sa sahig at paulit-ulit na sinasabi kay Hyunjin na iligtas siya. Nang makita ang sitwasyon, hindi alam ng commanding officer sa labas kung ano ang gagawin. Samantala, si Hyunjin ay kinulong ng mga guwon sa sulok ng dingding. Kasabay nito, natagpuan din nila ang isang clue sa kanyang salamin. Sabi ko na nga ba, may mali eh. Pulis, nang makita ito, inutusan ni Karimov ang kanyang mga tauhan na patayin si Hyunjin. Sa harap ng iniksyon ng mga goons, ginamit ni Hyunjin ang lahat ng kanyang lakas upang lumaban. Ngunit paano niya malalabanan ang mga ito? Sinipa siya ng isang goon at bumagsak sa sahig. Sa kritikal na sandali, isang bote ang lumipad at tumama sa goon. Lumabas na si Soo-hyun ay dumating sa tamang oras upang tulungan siya na makuha ang atensyon ng kalaban. Nang makita na sinusundan siya ng mga goons, nakahinga ng maluwag si Soo-hyun. Pagkatapos ay dumating ang natatanging 1-on-5 na laban ng bida. At ngayon, nang makaharap nila ang profesional na mamamatay tao na si Soo-hyun, hindi sila tumaga ng 3 segundo. Matapos patayin ang mga goons, dumating din ang pulis sa labas upang iligtas si Hyunjin. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan siyang tumayo at tumakbo diretso sa rooftop. At talagang nahuli niya si Karimov na nagbabalak tumalon para tumakas. Sinabi ni Hyunjin na ihagis niya ang baril sa kanya. Ngunit pagkatapos, dumating sa tamang oras ang mamamatay tao na si Soo-hyun upang tulungan si Hyunjin na maiwasan ang nakamamatay na putok ng baril. Sa harap ng lalaking nakamaskara, biglang nawala ng pag-iisip si Hyunjin. Pakiramdam niya, pamilyar siya sa lalaking nasa harap niya. Sinamantala ni Karimov ang pagkakataon at bumaba mula sa itaas gamit ang lubid. Sa sandaling ito, tinutok ni Hyunjin ang kanyang baril kay Soo-hyun, tinanong siya kung sino siya at inutusan siyang tanggalin ang kanyang maskara. Sa harap ng kanyang pagtatanong, hindi siya pinansin ni Soo-hyun at tumakbo upang hawakan ang lubid na bumababa mula sa itaas. Samantala, nanatiling nakatayo si Hyunjin doon nang hindi pinipindot ang gatilyo. Sa sandaling ito, dumating ang isang grupo ng mga pulis at nang makita na ligtas na nakababa ang lalaki, nalungkot si Hyunjin dahil hindi niya ito nahuli. Ngunit hindi niya namalayan na nakahinga siya ng maluwag. Matapos makatakas, umuwi kaagad si Soo-hyun. Sa isip niya, patuloy niyang inaalala ang mga pangyayari kanina. Maliwanag na kahapon, hindi pa niya naiintindihan ang pag-aaksaya ng oras para sa isang estranghero. Ngunit nang makita niya si Hyunjin na nasa panganib, walang pag-aalinlangan siyang sumugod upang iligtas siya. Nararamdaman niya na ang isang cold-blooded assassin na tulad niya ay dahan-dahang nagbabago dahil sa pagdating ni Hyunjin. Upang matapos ang sitwasyong ito, pumunta siya kay Seolji at sinabi sa kanya na sabihin kay Hyunjin na nasa ika-4 na palapag na lumipat at babayaran niya ang bayad sa paglabag sa kontrata. Ngunit dahil tinulungan siya ni Hyunjin noong nakaraan, si Seolji ay naging isang fan na ni Hyunjin. Para sa hindi makatuwirang kahilingan ni Soo-hyun, natural na tumanggi siya. Samantala, si Hyunjin na nasa istasyon ng pulisya ay patuloy na inaalala ang eksena. Ang pamilyar na mga mata na iyon ay malinaw na nakita na niya sa kung saan, ngunit hindi niya maalala kung sino ito. Sa sandaling ito, nagring ang telepono at naputol ang pag-iisip ni Hyunjin. Ito pala ay isang paalala para sa kaarawan na inset niya. Pagdating ng gabi, kinuha ni Hyunjin ang cake at pumunta sa klinik. Sinabi ni Hyunjin na ngayon ang kaarawan ng kanyang matalik na kaibigan, kahit na hindi na sila nagkausap sa loob ng 20 taon. Ngunit bawat taon sa araw na ito, ipinagdiriwang niya ang kaarawan ng kaibigan niya. Sinabi rin niya na noong bata pa sila, madalas siyang magsulat ng mga wish sa kaarawan sa eroplano at ibigay sa kanyang kaibigan. Pagkatapos marinig ito ni Soo-hyun, naging awkward ang kanyang ekspresyon. Pagkatapos ay naghanap siya ng dahilan at umalis. Nang gabing iyon, nag-iisa si Soo-hyun na bumaba sa basement at kinuha ang eroplanong papel na iningatan niya sa loob ng maraming taon sa kanyang drawer. At nakasulat dito ang isang birthday wish. Hindi alam ni Soo-hyun kung siya ba ang kaibigan na tinutukoy ni Hyunjin. At hindi rin niya alam kung paano siya mamumuhay kasama niya sa mga susunod na araw. Kinabukasan, isang babaeng nasa gitnang edad ang dumating sa klinik ni Soo-hyun. Sinabi ng babae na siya ang ina ni Hyunjin. Kasabay nito, nang ibigay niya ang kanyang card sa kanya, kasama rin ang isang tseke. Umaasa siya na bilang isang kapitbahay, matutulungan niya itong alagaan. Ngunit ang paraan ng pag-aalaga ay may mali. Araw-araw, anong oras umaalis si Hyunjin sa bahay? Anong oras siya umuwi? Kasama na kung sino ang pumupunta sa bahay. Ang lahat ng ito ay dapat na malinaw na naitala. Ang ganitong uri ng pagmamalasakit sa anak na babae ay tila may sakit. At syempre, ang malamig na si Soo-hyun ay hindi niya binigyan ng mukha ang babae. Sa tingin ko, makikipag-ugnayan ako sa inyo kapag kinakailangan. Mukhang hindi mo pa rin naiintindihan ang ibig kong sabihin. Pwede na po kayong umalis. Nang gabing iyon, umuwi si Hyunjin, binuksan ang ilaw, at nakita na puno ng gamit at sariwang bulaklak ang bahay. Ang refrigerator ay puno din ng iba't ibang uri ng pagkain. Nang makita ito ni Hyunjin, nahulaan niya na pumunta ang kanyang ina. Sa sandaling ito, tumawag ang kanyang ina. Sa harap ng labis na pagmamahal ng kanyang ina, malinaw na makikita sa mukha ni Hyunjin ang paghihirap. Pagkatapos, pumunta siya sa klinik ni Soo-hyun upang humingi ng paumanhin para sa biglaang pagkilos ng kanyang ina. Ngunit higit pa sa rito, mas interesado si Soo-hyun sa sugat sa kanyang mukha. Nahiya si Hyunjin nang makita ito. Sinabi ni Soo-hyun na kahit na siya ay isang veterinaryo, maaari pa rin niyang gamutin ang sugat sa kanyang mukha.
mukha. Pagkatapos ay kumuha siya ng bulak, ngunit bigla siyang huminto. Nang makita ito, nagmadali siyang itago ang kanyang buhok sa likod ng kanyang tainga. Habang maingat na nililinis ni Soo-hyun ang sugat ni Hyunjin, ang biglaang pagdating ni Karimov sa labas ay nagdulot sa kanya ng matinding kaba. Para sa isang mamamatay tao, ang pinaka nakakatakot na bagay ay ang pagkakaroon ng kabutihan. 10 taon na ang nakalilipas nang iligtas niya si Seol-gi sa kabila ng pagtutol ng kanyang ampon na ama. Ang batang babae ay naging kahinaan niya mula noon. Sa harap ng mortal na kaaway na si Karimov na dumating muli, nagsimulang mag-alala si Soo-hyun. Hindi siya natatakot na maghiganti ito sa kanya, ngunit natatakot siyang saktan nito ang mga taong malapit sa kanya. Dahil isa siyang detective, laging may dalang baril si Hyunjin, ngunit si Seol-gi ay mas nasa panganib. Kahit nakatabi lang niya si Seol-gi, hindi pa rin siya mapakali kaya binigyan niya ito ng 7 at sinabi sa kanya na hipan agad ito kung nasa panganib siya. Ngunit hindi napansin ni Seol-gi ang bigat ng problema. At sinabi pa na pwede bang palitan ang 7 ng mas maganda. Natigilan si Soo-hyun at hindi pinansin ang sinabi nito. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang silid at maingat na tiningnan ang kamera sa labas ng gusali, ngunit biglang may tunog ng 7 sa tabi niya. Mabilis na tumakbo si Soo-hyun, ngunit lumabas na biro lang pala ito ni Seol-gi. Nang makita ito, galit na umalis si Soo-hyun, ngunit pagkababa niya sa bahay, narinig na naman niya ang tunog ng 7. Kaya nagmadali siyang tumakbo pa itaas, ngunit sinabi ni Seol-gi na gusto lang niya siyang tawagin upang kumain ng instant noodles. Samantala, seryosong sinabi ni Soo-hyun sa kanya na huwag na itong gawing biro. Ngunit hindi niya ito sineryoso, kaya agad siyang pumito ulit. Agad na masayang bumaba si Seol-gi upang salubungin siya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi si Soo-hyun ang dumating kundi ang crime boss na si Karimov. Nang makita ito, nagmamadaling tumakbo pabalik si Seol-gi sa kanyang silid. Ngunit huli na ang lahat at nabunggo niya ito sa pinto. Ngunit si Karimov ay hindi nagbigay sa kanya ng pagkakataon at mabilis na hinawakan ang kanyang buhok at nagsimulang manakit. Dumating si Soo-hyun sa tamang oras. Sa isang iglap, nabagsak niya ito at sinabi sa kanya na huwag niyang saktan si Seol-gi. Bakit? Pagkatapos ay kinuha niya ang baril mula sa kanyang likuran at pagkatapos ay nagsimula silang mag-away. Ngunit gaano man katindi ang atake ni Karimov, hindi pa rin siya kalaban ni Soo-hyun. Gayunpaman, ayaw niya itong patayin sa harap ni Seol-gi, kaya kumuha siya ng kutsilyo at sinaksak ito. Kasabay nito, inilagay niya ang isang tracking device sa kanya at pagkatapos ay sadyang hinayaan siyang tumakas. Kasabay nito, sa istasyon ng pulisya, iniimbestigahan ni Hyunjin ang 2 tauhan ni Karimov. Bagaman sa simula ay hindi nila sinabi kung saan ito nagtatago. Ngunit matapos gamitin ang isang espesyal na psychological tactics sa kanila, sinabi ng 2 ito ang lahat ng kanilang nalalaman. Batay sa mga clue na ibinigay ng 2, mabilis na pumunta ang pulisya upang arestuhin si Karimov. Samantala, matapos dalhin si Seol-gi sa ospital, sinubaybayan din ni Soo-hyun ang lokasyon ni Karimov sa kanyang telepono. Biglang huminto ang paghinga ni Soo-hyun sa sandaling ito at pagkatapos ay nagmamadali siyang nagmaneho patungo sa kinaroroonan ni Karimov. Sa sandaling ito, napansin din ni Karimov ang mga galaw ng pulis. Nang aalis na sana siya, tinutukan siya ni Soo-hyun ng baril sa ulo. Sa harap ng baril ng isang top assassin, alam ni Karimov na wala siyang pagkakataong mabuhay. Ngunit nagpumilit pa rin siyang bumunot ng baril upang lumaban. Ngunit hindi na kailangan pang sabihin ang resulta dahil ang walang pag-iisip na aksyon na ito ay nagpadali lamang sa kanyang kamatayan. Sinabi ni Soo-hyun sa kanya na huwag niyang saktan ang babaeng iyon. Pagkatapos, sinabi ni Karimov sa kanya na may alam siyang ilang impormasyon na may kaugnayan sa kanyang pagkakakilanlan. Maaari siyang mag-imbestiga sa kanyang sariling pagkakakilanlan. Ngunit si Karimov, na sumira kay Seol-gi, ay dapat mamatay. Pagkatapos, nang dumating ang grupo ni Hyunjin, bagaman hindi nila nahuli si Karimov, nailigtas naman nila ang maraming dalaga na biktima ng kanyang human trafficking. Kinabukasan, natagpuan ng pulisya ang bangkay ni Karimov sa isang yete na malapit. Ang forensic expert pagkatapos makita ang bangkay ay hindi makapaniwala. Mula sa butas sa kanyang noo, makikita na ito ay tiyak na gawa ng isang profesional na mamamaril. Kahit ang hugis ng dugo na lumabas ay hindi naiba sa isang obra maestra. Nang marinig ito ni Hyunjin, nagsimula siyang magduda tungkol sa pagkakakilanlan ng salarin. Ang matatag na teknik sa baril ay nagpapaisip din sa kanya ng nakamaskarang tao na nagligtas sa kanya. Samantala, matapos makita ng forensic expert ang mga sugat sa biktima, patuloy siyang humahanga sa profesional na pamamaraan ng pagpatay ng killer. Ang unang bala sa kamay ay marahil upang patumbahin ang sandata ng biktima. Ang pangalawa sa binti ay marahil dahil nakita niya na mayroon itong kutsilyo. At ang huling bala ay direktang tumama sa gitna ng kanyang noo na nagpadali sa kanyang kamatayan. Matapos marinig ang hula ng forensic expert, patuloy na nagreklamo si Hyunjin tungkol sa kalupitan ng mamamatay tao. Ngunit ang buong koponan ay nag-imbestiga sa loob ng 2 araw at 2 gabi at wala man lang silang nakitang kahit isang hibla ng buhok ng salarin. Kasabay nito, ang mamamatay tao na tinatawag nilang malupit ay nag-aalaga ng mga ligaw na pusa sa tabi ng kalsada. Nang makita ito ni Hyunjin, patuloy siyang napabuntong hininga. Buti na lang at nandito si Dr. Soo-hyun para
para sa mga alagang hayop dito. Pagkatapos, pumunta si Hyunjin sa stall ng gulay sa gilid ng kalsada. Upang makauwi ng maaga ang matanda, pinuri niya ang sariwang gulay at binili lahat ng ito. Pagkatapos, pumunta si Hyunjin sa malapit upang bumili ng kape. Nakita ng matanda na nakatayo pa rin si Soo-hyun sa tabi. Kaya pumulot siya ng persimmon at sinabing subukan niya itong kainin. Bagaman medyo nahihiya siya, kinuha pa rin niya ito. Sa sandaling ito, bumalik si Hyunjin na may dalang kape. Alam mo ba kung ano ang pinakamasarap na kape sa mundo? Ang kape na sinishare. Tumingin si Soo-hyun sa baba na walang emosyon. Ngunit patuloy niyang sinusubaybayan ang bawat galaw niya. Sinabi ng matandang babae na nagbebenta ng gulay na huwag na siyang tumayo doon at tingnan siya, at tulungan na siyang magdala ng gulay. Ang mga salita ng matanda ay nagpahiya sa kanya, kaya nagmamadali siyang kunin ang mga bag kahit na alam niya sa kanyang puso na ang isang mamamatay tao at isang pulis ay ganap na magkaibang mundo. Ngunit hindi niya mapigilan ang sarili na gusto niyang maging nasa tabi nito. Sa gabi, agad na ipinadala ni Ann Philip ang impormasyon tungkol sa ika-4 na target, at ang pagkakakilanlan ng target na ito ay mas kakilakilabot kaysa sa nauna. Siya ay isang miyembro ng pambansang asembleya na naghahanda para sa halalan. Kapag napatay siya, ipapadala sa kanya ng taong nasa likod ang ika-4 na pahiwatig tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Kaya, nagpanggap siyang isang veterinaryo para pumunta sa bahay ni Konsehal Seo. Nang magkunwari siyang pupunta sa banyo, lihim siyang pumasok sa gallery room nito at naglagay ng listening device sa ilalim ng lamesa. Pagkatapos ay sinira niya ang safe ni Konsehal Seo. Ngunit walang mahahalagang pahiwatig sa loob, kundi isang listahan lamang mula sa Hanseo Orphanage. Ngunit ang kakaiba ay ang lahat ng mga bata sa listahan na ito ay walang pangalan at ang lahat ay pinalitan ng iba't ibang numero ng pagkakasunod-sunod. Ngunit nang ibinalik niya ang huling pahina, agad siyang natigilan dahil ang numero ng huling bata ay 88. Ngunit bukod sa mga numerong ito, wala nang iba pang impormasyon. Dahil dito ay patuloy na naaalala ni Soo-hyun ang eroplanong papel sa kanyang drawer. Nakasulat sa ibabaw nito ang numero 88 at maligayang kaarawan. Dahil din sa sulat kamay sa eroplano, patuloy na nagdududa si Soo-hyun na siya ang numero 88 na iyon. Para imbestigahan ng husto ang bagay na ito, nagmamadaling pumunta si Soo-hyun sa Hanseo Orphanage. Nang pumasok siya sa loob, agad niyang nakita ang locker na may pangalan ni Lee Yang-eun. Sa sandaling ito, ang mga alaala na matagal na niyang nakalimutan ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Siya pala ang numero 88 sa Hanseo Orphanage. At si Lee Yang-eun, na nagbigay sa kanya ng eroplanong papel, ay ang nag-iisa niyang kaibigan. Pagkatapos, pumasok si Soo-hyun sa loob para maghanap ng mga pahiwati. Ngunit nakarinig siya ng tunog mula sa hindi kalayuan. At ang dumating ay si Hyunjin. Sinundan siya ni Soo-hyun sa isang pasilyo. Umupo si Hyunjin at kinuha ang bato sa dingding. Sa kanyang isipan, lumabas din ang eksena noong bata pa siya nang itago niya ang eroplanong papel doon. At saktong-sakto, nakita ni Soo-hyun ang eksenang ito habang nagtatago siya sa dilim. Sa sandaling ito, napansin din ni Hyunjin na may kakaiba sa sulok ng dingding. Kaya, agad siyang kumuha ng flashlight para tingnan iyon. Ngunit umalis na si Soo-hyun bago pa man siya makarating doon. Pagka-uwi niya sa bahay, nakita ni Ann Philip ang name tag ni Lee Yang-eun sa kamay ni Soo-hyun. Naalala rin niya na ito ang pangalan sa eroplanong papel. At marahil si Lee Yang-eun na ito ay maaari ring magbigay ng pahiwatig tungkol sa kanyang pagkakakilanlan. Ngunit sinabi ni Ann Philip na ang karamihan sa mga bata sa Hanseo Orphanage ay pinalitan ng pangalan matapos maampon. Sa madaling salita, ang paghahanap sa taong ito ay parang paghahanap ng karayom sa tumpok ng dayami. Ngunit sa oras na ito, mayroon ng sagot si Soo-hyun sa kanyang puso. Bilang isang profesional na mamamatay tao, alam ni Soo-hyun na imposibleng mangyari iyon. Ngunit nagkaroon siya ng damdamin para sa pulis na si Hyunjin. Bagaman sinubukan niyang pigilan ang kanyang damdamin. Ngunit nang malaman niya na siya si Lee Yang-eun mula sa Hanseo Orphanage noong taong iyon, ang matatag na paniniwala sa kanya ay muling natinag. Mayroong isang numero 88 na kumakatawan sa kanyang pagkakakilanlan. Noong panahong iyon, hindi sila sapat na kumakain araw-araw. Bukod pa rito, kailangan din nilang gumawa ng napakabigat na trabaho sa harap ng pang-aapi ng lugar na parang bilangguan. Ang batang si Lee Yang-eun ay umaasa lamang na mamatay na siya kaagad. Pagkatapos, isiniksik niya ang eroplanong papel na may nakasulat na kanyang hiling sa likod ng ladrilyo. At ang sikretong ito ay sakto namang natuklasan ni Soo-hyun. Kinuha niya ang eroplano at pagkatapos makita ang mga salita ni Lee Yang-eun na puno ng kawalan ng pag-asa at kalungkutan, agad niyang nagpasya na tutulungan niya ang bata. Naghintay siya hanggang kinabukasan, nang kinuha ni Lee Yang-eun ang ladrilyo. Agad niyang natuklasan na may isa pang candy sa loob. Ang tamis ng candy ang nagpagiti sa bata nang hindi niya namamalayan. At mayroon ding nakasulat na pagpapalakas ng loob mula kay Soo-hyun para sa kanya sa eroplanong papel at nilagdaan niya bilang numero 88. Kasabay nito, ang pagpapalakas ng loob niya ay nagdala din ng swerte sa kanya. Hindi nagtagal, siya ay inampon ng isang mag-asawang mayaman. Ngunit ang layunin ng pag-ampon sa kanya ay hindi simple. Namatay kasi ang kanilang tunay na anak na babae dahil sa sakit. At ang ina, dahil hindi niya matanggap ang trahedya, ay nawalan ng ulira. Upang mapawi ang sakit sa puso ng kanyang ampon na ina, inampon siya ng kanyang ampon na ama mula sa ampunan. Upang siya ay maging huwindin at manatili sa tabi ng kanyang ampon na ina. Akala niya ay nakamit na niya ang kaligayahan. Ngunit hindi niya inaasahan na siya pala ay kapalit lamang ng kanilang anak sa alaala ng kanyang ampon na ina. At sa loob ng maraming taon, lagi siyang nasa tabi nito at lumaki sa ilalim ng isang masakit na pamamahala. Bagaman nagdusa siya, hindi niya nakalimutan ang numero 88 noong panahong iyon.
Kasabay nito, bawat taon ay nagdiriwang din siya ng kaarawan para sa numero 88. Pagka-uwi niya sa bahay, nakita ni Huindin ang malaking motorsiklo sa isang sulok. At ang motorsiklo na ito ay eksaktong pareho sa nakita niya kanina sa gate ng ampunan. Pagkatapos ay nalaman niya mula sa sasakyan na ito ay kay Suhuin. At dahil dito ay nagduda siya sa pagkakakilanlan ni Suhuin. Upang patunayan ang kanyang hinala, inanyayahan niya si Suhuin na kumain sa kanilang bahay. Pagkatapos, inilagay niya ang eroplanong papel na inihanda niya sa isang lugar na madaling makita ni Suhuin. At tulad ng inaasahan, nakuha nito ang atensyon ni Suhuin. Binuksan ni Suhuin ang eroplanong papel at nakasulat sa ibabaw ang numero 88, maligayang kaarawan. Kaya hindi niya maiwasang lumingon kay Huindin. Ngunit nagmamadali siyang umiwas sa kanyang tingin. Kinuha naman ni Suhuin ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang nakasulat sa eroplanong papel. Nang makita ito ni Huindin, sigurado na siya sa kanyang hinala. Habang kumakain, mataman silang nagtinginan. Pagkatapos ay nauna siyang magsalita para tuksuhin si Suhuin. Hindi ko inaasahan na marunong ka ring magmaneho ng motorsiklo. Bakit hindi ko pa ito nakita? Narinig mo na ba ang tungkol sa Hanseo Orphanage? Nang marinig ito ni Ann Philip, nabulunan siya at nalunok ang kanyang kanin. At dahil sa eksenang ito, biglang natapos ang hapunan. Hindi napigilan ni Huindin ang kanyang sarili at muling bumalik sa klinika. Gusto niyang yayain siyang lumabas para maglakad-lakad. Pagkatapos ay magkasama silang umupo sa isang mahabang upuan sa parke. Sinadya ni Huindin na banggitin ang kanyang dating kaibigan. At sinabi niya na hindi niya makakalimutan ang batang iyon. Ang nagpabago sa impyerno at ginawa itong paraiso. Lumingon si Huindin kay Suhuin na may pag-asa. Umaasa siyang maririnig ang sagot mula mismo sa kanyang bibig. Ngunit ang alam lang niya ay si Suhuin na nasa harapan niya ay dating numero 88 at hindi niya alam na siya ang mamamatay tao na matagal na niyang iniimbestigahan. Sa harap ng mukha ni Huindin na puno ng pag-asa, hindi nagsalita si Suhuin para umamin. Dahil ang mamamatay tao at ang pulis ay nakatakdang maging dalawang mundo na walang posibleng magkapareho. Nagbago ang eksena at itinutok ni Suhuin ang baril sa ulo ng lalaki. Ang lalaking ito ay patuloy pa ring nagpupumiglas. Ngunit pagkatapos, narinig niya ang pagbanggit nito sa insidente sa Hanseo Orphanage. Ito rin ang dahilan kung bakit binigyan niya ito ng pagkakataong mabuhay. Hanggang di sinabi niya ang lahat ng nangyari sa Hanseo Orphanage, 20 taon na ang nakakaraan. Maaari niyang patawarin ang kanyang buhay. Ngunit nagkunwari itong walang alam, at sa gayon ay nawala sa kanya ang huling pagkakataon. Noong malapit ng kalabitin ni Suhuin ang gatilyo, biglang bumukas ang pinto ng gallery. Agad siyang nagtago sa tabi ng kabinet ng damit, at ang dumating ay ang anak na babae ni Konsehal Seo. Nang makita niya ang batang nasa harapan niya, naaalala ni Suhuin si Seojin noong panahong iyon, at lalo pa niyang naiugnay ito sa maganda at mabait na si Huinjin. Ito ang unang kabiguan sa kanyang buhay bilang isang mamamatay tao. Pagka-uwi niya sa bahay, bumaba si Suhuin sa silong. Tiningnan niya ang mga armas na nakasabit sa dingding. Sa kanyang isipan, naaalala niya ang mga taong namatay sa kanyang kamay. Sa loob ng 20 taon, ang kanyang mundo ay puno lamang ng mga assassination plot at tunog ng baril. Naalala niya na nangako siya sa kanyang ampon na ama, na titigil na siya sa pagpatay at magsisimula ng bagong buhay. Ngunit nagsimula siyang muli sa landas ng pagpatay para imbestigahan ang kanyang pagkakakilanlan. Mukhang oras na para huminto. Kinabukasan, binuksan ni Ann Philip ang sihi. Inakala niyang maririnig ang balita tungkol sa pagpatay kay Konsehal Seo. Ngunit sa halip, nakita niya si Konsehal Seo na nakaupo ng tuwid sa harap ng kamera. Hindi makapaniwala si Ann Philip sa kanyang nakita. Dahil mula nang makilala niya si Suhuin, hindi pa siya nabigo. Pagkatapos ay tumakbo siya sa silong para tanungin si Suhuin. Ngunit sinabi lang ni Suhuin na nabigo siya. Bukod pa rito, pagod na rin siya. Pagkatapos ay sinabihan niya si Ann Philip na makipag-ugnayan sa taong nasa likod para kanselahin ang kasunduan. Ngunit natatakot siya na kung unilaterally nilang kakanselahin ang kasunduan ay baka maghiganti sila. Kaya sinabi niya kay Suhuin na harapin ang katotohanan. Kahit na tumigil siya sa pagpatay, hindi pa rin mababago ang katotohanan na siya ay isang mamamatay tao. Kahit na gumawa pa siya ng maraming mabubuting bagay, hindi pa rin niya mahugasan ang dugo sa kanyang mga kamay. Ngunit nanatili siyang matatag sa kanyang desisyon. Nang marinig ito ni Ann Philip, tinanong niya si Suhuin dahil ba kay Huindin. Sige, kung ganoon ang sinasabi mo, walang ibang pagpipilian kundi sundin ni Ann Philip ang utos ni Suhuin. Nagpadala siya ng hiling sa kabilang panig na tapusin ang kontrata. At tulad ng inaasahan, tinakot siya ng kabilang panig upang ipagpatuloy ni Suhuin ang pagkumpleto ng assassination mission. Nagpadala din ang kabilang panig ng pahiwatig tungkol sa pagkakakilanlan ni Suhuin. Matapos makita ang larawan, nagmamadaling pumunta si Suhuin sa address na nasa larawan. Nakita niya ang larawan ng yumaong tao sa tabi ng urn. Kinuha din ni Suhuin ang larawan na hawak niya. Ang batang babae sa larawan ng yumaong tao at ang batang babae sa larawan ay eksaktong magkamukha. Sa sandaling ito, isang kakaibang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Isang batang babae ang nagsusulat ng 4 na pangalan sa isang cardboard. At sinabihan ang batang lalaki na pumili ng pangalan na gusto niya. At sa ganoong paraan, ang numero 88 ay nagkaroon ng bagong pangalan na Suhuin. Kasabay nito, nagkaroon din siya ng pamilya na matagal na niyang pinapangarap. Ngunit sa mata ng kanyang ampon na ina, ang tanging nakikita niya ay ang kanyang anak na si Huindin na may sakit. Nang makita ito ni Suhuin, labis siyang nadismaya. Ang kanyang mga ampon na magulang ay hindi man lang nag-alala sa kanya. Tila siya ay isang kasangkapan lamang na naghihintay na gamitin. Nang makita ni Huindin na dismayado si Suhuin, ibinahagi niya ang kanyang damdamin sa kanya. At sinabihan niya ang kanyang ina na kunan sila
sila ng litrato. Nang makita ni Suhuin ang kupas na larawan sa kanyang kamay, naalala niya na ang batang babae sa larawan ng yumaong tao ay ang kanyang kapatid. Pagkatapos, sinuri niya ito kasama si Anne Philip. Noong taon na iyon, matapos mamatay ang tunay na Huindin, pumunta si Chairman Lee at ang kanyang asawa sa Hansil Orphanage para ampunin si Lee Yang-yun upang magpatuloy sa pagkumpleto ng misyon ng kabilang panig upang makakuha ng mga bagong pahiwatig mula doon. Ngunit nagpa siya pa rin si Suhuin na tumigil. Bilang resulta, paglabas niya sa pinto, nakatanggap siya ng tawag mula sa kabilang panig. Tinanong siya kung bakit buhay pa rin si Konsehal Seo. Sinabi ni Suhuin na hindi iyon aksidente, kundi sarili niyang desisyon. Kung gayon, kailangan ko ring gumawa ng bagong desisyon. Sa loob ng 3 oras, patayin si Konsehal Seo. Kung hindi, papatayin ko ang bawat isa sa mga taong malapit sa iyo. Habang nakikipag-usap, nakita ni Suhuin si Huang Jin sa tabi ng kalsada. Sa oras na ito, naging berde ang ilaw at nagsimulang tumawid si Huang Jin sa kabilang kalsada. Ngunit hindi niya nakita ang sasakyan sa malayo na mabilis na paparating. Nang makita ito ni Suhuin, agad siyang tumakbo patungo kay Huang Jin. Sa sandaling ito, napansin din ni Huang Jin na may kakaiba. Ngunit napakalapit na ng sasakyan kaya hindi na niya ito maiwasan. Sa sandali ng panganib, dumating si Suhuin at niyakap si Huang Jin. Nang makita niya ang sasakyan na unti-unting lumalayo, naging seryoso ang kanyang mukha at agad niyang iniwan si Huang Jin sa gilid ng kalsada at bumalik sa klinika nang hindi lumilingon. Sa oras na ito, wala na siyang ibang pagpipilian. Kung hindi niya susundin ang utos ng kabilang panig na patayin si Konsehal Seo, sa loob ng 3 oras, mananatili si Huang Jin sa panganib. Kaya agad siyang nag-online at hinanap ang schedule ni Konsehal Seo para sa araw na ito. Nang makita niya si Suhuin na pumipili ng armas, inakala niyang nag-isip na si Suhuin. Ngunit nang makita niya ang mapa sa mesa, nalaman niyang hindi simple ang lahat. Dahil gusto niyang patayin ang target sa mismong lugar ng publicity event sa sandaling ito, sinabihan ni Suhuin si Anne Philip na alamin kung sino talaga ang nasa likod nito. Pagkatapos ay lumabas siya na may gulat na tingin mula sa kanyang kaibigan. Kahit na alam niyang ang pagpatay sa publiko ay isang malaking bawal para sa isang mamamatay tao, para sa kaligtasan ni Huang Jin, kailangan niyang gawin ito isang beses. Nagtalumpati si Konsehal Seo na napapalibutan ng mga reporter at mamamayan. Samantala, ang criminal police na si Huang Jin ay nakaupo sa kanyang sasakyan sa kabilang kalsada. Ang kanilang misyon ay protektahan ang kaligtasan ni Konsehal Seo. Ngunit hindi niya alam kung dahil ba sa insidente kanina na muntik na siyang masagasaan, ngunit pakiramdam ni Huang Jin ay napakabalisa niya. Pinatunayan ng katotohanan na tama ang kanyang ika-6 na pakiramdam. Dahil sa ngayon, ang sniper rifle ni Suhuin ay nakatutok na sa gitna ng noo ni Konsehal Seo. Kahit na ayaw na niyang pumatay ng mga walang kasalanan, naaalala niya ang banta ng kabilang panig. Pagkatapos, hindi na siya nag-alinlangan at nagpasya na kalabitin ang gatilyo. Nang bumagsak ang basyo ng bala, iyon din ang katapusan ng buhay ni Konsehal Seo. Agad na nagkagulo sa lugar. Ang katulong ni Huang Jin sa tabi niya ay tulala. Ang pagbaril sa isang miyembro ng pambansang asembleya sa mataong lugar ay isang bagay na bihirang gawin ng sinuman sa kasaysayan ng tao. Buti na lang at kalmado pa rin si Huang Jin at tiningnan ang posisyon ng butas ng bala sa dingding. Sinuri niya ang posisyon kung saan bumaril ang mamamatay tao. Sa oras na ito, sinamantala ni Suhuin ang kaguluhan at naghanda na siyang tumakas. Ngunit saktong nakita ito ni Huang Jin. Walang sabi-sabi, agad siyang humabol. At sa wakas ay naabutan niya siya sa isang maliit na eskinita. Itaas ang iyong mga kamay sa ibabaw ng iyong ulo. Nang marinig ito ni Suhuin, agad niyang ibinaba ang maleta. Pagkatapos ay sinabihan siya ni Huang Jin na humarap. Gusto niyang makita kung sino ang lalaki na 2 beses siyang iniligtas. Sa sandaling malapit na niyang hilahin ang takip sa mukha nito, agad niyang kinuha ang baril sa kamay nito. Kahit na ginamit ni Huang Jin ang lahat ng kanyang lakas para lumaban, ayaw niyang saktan si Huang Jin. Kinuha niya ang posa sa bulsa nito at iginapo siya doon. Pagkatapos ay kinuha niya ang maleta at mabilis na tumakas ng hindi lumilingon. Pagkatapos bumalik ng grupo ni Huang Jin sa istasyon. Galit na galit ang kanilang superior dahil hindi nila naprotektahan si Konsehal Seo. Lalo na si Huang Jin ang harapin niya ang salarin na bumaril at pumatay sa miyembro ng pambansang asembleya. Bakit hindi na lang direktang bumaril? Harap sa pagsuway ng nakatataas, wala siyang magawa kundi ang manahimik tungkol sa pagkatao ng salarin. Sa isip ni Huang Jin, mayroon siyang isang hinala na ayaw niyang harapin. Sa sandaling ito, nakagawa na ang police station ng isang composite sketch ng salarin. Nang makita ito ni Huang Jin, nagbago ang kanyang ekspresyon. Nang makita ito ng kanyang kasamahan, tinanong siya kung may naalala siya. Ngunit nagkunwari siyang kalmado at sinabing wala. Pagkatapos nito, pumunta siya sa klinika ni Suhuin at ibinalik na rin niya ang kanyang pagkatao bilang isang veterinaryo. Ngunit medyo awkward ang tingin nila sa isa't-isa. Sa pagkakataong ito, sinimulan na rin ni Huang Jin na pagdudahan ang pagkatao ni Suhuin. Mas natatakot siya sa katotohanan kaysa sa pag-imbestiga. Natatakot siya na baka siya ang salarin na pumatay kay Congressman Seo. Kaya, inimbestigahan niya ang schedule ni Suhuin sa araw na ito. At nalaman niyang nagkaroon siya ng operasyon sa isang ospital sa labas ng lungsod. Agad niyang pinuntahan ang ospital na iyon para tanungin kung anong oras siya pumunta roon.
naroon. Pagkatapos makinig, walang sinabi si Suhoin. Ngunit agad siyang tumawag sa isang doktor na kasama niya sa operasyon. Sa harap ng tanong ni Huinjin, sinabi ng doktor na maghapon si Suhoin sa ospital para operahan ang mga ligaw na aso. Dahil dito, nawala ang kanyang pagdududa. Ngunit sa katunayan, alam na niya na pupunta siya para mag-imbestiga, kaya ginauna na siyang nakipag-ugnayan sa doktor. Samantala, inayos ni Ann Philip ang isang meeting sa taong nasa likod nito ayon sa utos ni Suhoin. Ngunit bago pa man dumating sa meeting, hinila siya ng ilang mga mangungutang. Sa kabutihang palad, si Suhoin ay nasa malapit lamang, at ang kanyang pagdating ay nakuha ang atensyon ng mga mangungutang. Matapos alisin ang mga ito, malamig niyang inihatid si Ann Philip pauwi. Dahil sa pag-alis ni Congressman Seo, ipinadala rin ng taong iyon ang ikalimang palatandaan tungkol sa kanyang pagkatao. Ngunit ang palatandaan na ito ay ang larawan ni Huinjin. Paano naugnay sa kanya ang kanyang pagkatao? Nang gabing iyon, pumasok si Suhoin sa bahay ng foster father ni Huinjin. Sa kanyang alaala, ito rin ang lugar kung saan siya inampun. Sa pagkakataong ito, nagtitipon ang isang grupo ng matataas na opisyal sa loob ng bahay ng foster parents ni Huinjin. Para batiin silang dalawa sa pagtulong sa mga customer na ipanganak muli, 20 taon na ang nakalipas. Sinimulan na ni Chairman E, ang foster father ni Huinjin, ang isang nakakagalit na plano. Ito ay sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapabunga upang palakihin ang susunod na henerasyon para sa mga taong may mataas na katayuan. Ngunit ang kapanganakan ng mga batang ito ay hindi para magmana ng ari-arian, kundi para maging organ culture dish ng kanilang mga magulang. Kapag nagkaroon ng problema sa organ ng kanilang magulang, ang mga batang ito ang magiging tagapagbigay ng organ. Kaya naman, ang planong ito ni Chairman E ay nakakuha ng maraming atensyon mula sa matataas na opisyal. At ang mga batang ito na ginawa sa pamamagitan ng artipisyal na pagpapabunga ay karaniwang inilalagay sa isang lugar bilang mga ulila. Iyon ang Hansil Orphanage noong panahong iyon. Ang mga kaawa-awang bata ay hindi alam ang kahulugan ng kanilang kapanganakan. Para hintayin na mag-donate ng organ sa kanilang tunay na ama, kahit sa kanilang pagkamatay, hindi nila nakita ang kanilang tunay na ama. Si Suhoin, na nagkukubli sa dilim at nakarinig nito, ay naalala ang mga alaala na nawala. Kaya pala si Chairman Lee sa harap niya ay ang kanyang tunay na ama. Ginamit din ni Chairman E ang artipisyal na pagpapabunga para gawin si Suhoin, at ang kahulugan ng kanyang kapanganakan ay para magbigay ng organ sa kanyang maisakit na kapatid. Ngunit ang kapatid ay hindi nakayanan at namatay. Sa makatuwid, ibinalik si Suhoin sa Hansil Orphanage, at sa sandaling iyon, ang sikreto ni Chairman A ay isinumbong ng ibang tao. At para sirain ang ebidensya, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na patayin ang lahat ng mga bata. Kasama na si Suhoin. Samantalahin ang pag-alis ng lahat, mabilis na nagtago si Suhoin sa tumpok ng mga patay. Nang matuklasan ng mga thugs na nawawala siya, natakot sila at nagmadaling hanapin siya. Samantalahin ang pagkakataong ito, tumakas si Suhoin sa Hansil Orphanage, ngunit natagpuan siya ni Chairman A habang nagmamaneho. Sa harap ng kanyang anak, na mayroon lamang biological na kahulugan, walang haba si Chairman Ace, pinihit niya ang gas at sinagasaan si Suhoin. Pagkatapos ay inilagay ang nasugatang bata sa isang bag kahit na lumuhod at nagmakaawa siya. Ngunit walang awang sinara niya ang zipper. Mahirap na nakatakas si Suhoin mula sa masakit na alaalang iyon. Hindi niya inaasahan na ito ang pagkatao na hinahanap niya sa loob ng 20 taon. Naalala na ni Suhoin ang lahat at nagkukubli siya sa likod ng kurtina. Sa ganitong kalapit na distansya, sa kanyang kakayahan, kaya niyang alisin ang matanda. Ngunit hindi niya pinili na gawin ito at naghintay hanggang sa umalis si Chairman Lee. Lihim niyang kinunan ang lahat ng ebidensya ng kanyang krimen. Kasabay nito, pagkatapos kumain kasama ang kanyang kasamahan, tumawag si Huintin ng sasakyan pauwi. Ngunit habang lasing, hindi niya sinasadyang pumunta sa klinika ni Suhoin. Nangyari na kakabalik lang niya. Si Huindin, na lasing, ay hindi na nagtago pa at direktang sinabi na siya ay number 88. Nang makita ito ni Suhoin, hindi na siya nagkunwari at tinanong siya kung paano siya nabuhay sa mga nakaraang taon. Bagamat iinampon siya ng isang pamilyang mayaman, hindi madali ang kanyang buhay. Dahil palaging itinuturing siya ng kanyang foster mother bilang kapalit ng kanyang namatay na anak. Kaya araw-araw ay namumuhay siya na parang isang alaga na binabantayan ng kanyang foster mother. Isang lalaking inabandona ng demonyo, at isang babae na pinalaki at pinalago ng demonyo. Kahit na ipinaranas sa kanila ng Diyos ang pait at hirap. Ngunit sa huli, nagkita pa rin silang dalawa na parang isang himala. Nagbago ang eksena, ang misteryosong tao na laging nagbibigay ng misyon kay Suhoin ay sa wakas ay nagpakita na. Ang lalaking ito ay si Professor Gu. 20 taon na ang nakalipas, siya at si Chairman E ay nag-imbento ng artificial insemination technology. Inakala ni Professor Gu na nakahanap siya ng paraan para makinabang ang sangkatauhan. Ngunit ang masamang Chairman A ay hindi ganoon ang iniisip. Ginamit niya ang teknolohiyang ito para palakihin ang mga tao para sa kanilang mga organ. At ginamit ang mga iyon para pahabain ang buhay ng mga mayayaman. Ayaw ni Professor Gu na gumawa ng ganoong klaseng walang pusong bagay. Kaya naghiwalay sila mula doon. Ngunit nang makauwi siya, nalaman niyang walang awa na pinatay ang kanyang buong pamilya. Sa sandali ng kanyang matinding kalungkutan at kawalan ng pag-asa, isang bakal na tubo ang malakas na pumalo sa kanyang ulo. Kasabay nito, sinunog ang buong bahay ni Professor Gu. Sa kabutihang palad, malaki ang swerte ni Professor Gu kaya nagising siya mula sa sunog. Pagkatapos ay nagmadali siyang pumunta sa
sa isang telephone booth para tawagan si Chairman AC para humingi ng tulong. Ngunit ang taong gustong pumatay sa kanyang buong pamilya ay si Chairman AC pagkatapos magkunwaring aliwin ang damdamin ni Professor Gu. Galit siyang hinawakan ang kwelyo ng kanyang tauhan at tinanong siya kung bakit buhay pa rin si Professor Gu. Ngunit naramdaman ni Professor Gu na may mali kaya agad siyang naglaho. At pagkatapos magtago sa loob ng 20 taon, hindi niya pa rin iniwan ang ideya na ipaghiganti ang kanyang pamilya. Sa ngayon, mayroon siyang 2 piyesa sa kanyang kamay. Ang isa ay si Secretary Yen na nagtrabaho sa tabi ni Chairman Lee sa loob ng maraming taon. At ang isa pa ay ang top assassin na si Su Huing. Noong taon na iyon, sumali si Professor Gu sa isang proyekto sa pananaliksik. Siyempre, alam niya ang buong pagkatao ni Su Huing. Kaya, ginamit niya ang pagkatao ng isang customer para makipag-ugnayan kay Su Huing. At ginamit niya ang palatandaan tungkol sa kanyang pagkatao bilang pain para alisin ang 6 na target. Ngunit para sa isang taong tulad ni Su Huing na mausisa sa kanyang pagkatao, syempre ay papayag siya. Ngunit hindi niya alam na ang 6 na target na ito ay lahat ng mga taong may kaugnayan sa kaso noong taon na iyon. Kapag ginawa ang misyon, syempre ay unti-unting matutuklasan ni Su Huing ang katotohanan. Ginamit ni Professor Gu ang pamamaraang ito para pagkatapos niyang malaman ang katotohanan, hahanapin niya si Chairman AC para maghiganti. Gayunpaman, ang katotohanan ay tulad ng inaasahan ni Professor Gu. Alam niya na ang matanda ay nasa industriya pa rin. Nagpatibay ito sa desisyon ni Su Huing na patayin ang matanda. Kinabukasan, nagpanggap siyang doktor at pumunta sa ospital sa ilalim ng pangalan ni Chairman. Kasabay nito, ipinadala niya ang ebidensya na kinunan niya kagabi sa telepono ng matanda. Sinasadya ni Su Huing na magpakita sa harap niya. Ngunit sa sandaling ito, hindi niya alam ang pagkatao ni Su Huing. Hindi niya ito sinaktan, gusto lang niyang makita ng personal ang kanyang tunay na ama sa biological na kahulugan. Nang gabing iyon, habang iniisip ni Su Huing ang kanyang plano, bigla siyang ginambala ni Huing Jin. Pala, ang alaga niyang pusa ay biglang nalungkot. Pagkatapos ng pagsusuri, sinabi ni Su Huing na ito ay may depression lamang. Dahil ang mga sensitibong hayop tulad ng pusa ay madaling maapektuhan ng emosyon ng kanilang may-ari. Nang marinig ito, naisip ni Huing Jin na baka ito ay dahil abala siya sa pag-imbestiga ng kaso kamakailan. Kaya gigi ang nakakabigla na atmosfera ay hindi sinasadyang naapektuhan ang pusa. Harap sa Huing Jin sa harap niya, si Su Huing ay hindi magaling makipag-usap. Kahit na para sa pusa at ang kaso na iniimbestigahan ni Huing Jin kamakailan ay ang kaso ng pagpatay kay Congressman Seo. Pala, bukod sa pagkatao niya bilang isang congressman, si Congressman Seo ay dating direktor din ng Han Seo Orphanage. Ginawa nitong pakiramdam ni Huing Jin na ang kanyang pagkamatay ay hindi simple gaya ng nakikita. Habang lumalalim ang investigasyon, naramdaman din niya na ang Han Seo Orphanage noong taon na iyon ay tila nagtatago ng isang malaking sikreto. At ang nagtayo ng Han Seo Orphanage noon ay si Chairman AC, ang kanyang foster father. Kasabay nito, sa pamamagitan ng pagbubuod ng ugnayan ng mga individual na ito, makikita na ang lahat ng mga dulo ay tumuturo sa kanya. Kaya pinagpa siya si Huing Jin na personal na umuwi at tanungin ang kanyang foster father. Sa sandaling ito, si Chairman Lee ay nakikinig sa isang ulat mula sa kanyang subordinates. Nalaman niya na may kakaiba kay Secretary Yen. Kaya inutusan niya ang kanyang mga tauhan na imbestigahan ang lahat ng may kaugnayan kay Secretary Yen. At ang kanyang tauhan ay nakahanap ng palatandaan. Nang magre-report na siya, biglang dumating si Huing Jin at ginambala ang kanilang pag-uusap. Nang makita ito ni Chairman Afi, sinabi niya sa kanyang tauhan na lumabas. Bagamat hiampo ni Chairman E si Huing Jin, sa loob ng 20 taon, hindi siya kailanman tinrato ng maayos. Bagamat medyo tensyonado, tinanong pa rin niya ang tungkol kay Professor Gu at sa Han Seo Orphanage noong taon na iyon. Siyempre, sinabi ni Chairman Aki na wala siyang alam, at sinabi rin niya kay Huing Jin na ang mga bagay na gusto niyang malaman ay matatagpuan sa internet. Nang makita ito, umalis na lang siya. Habang nasa bulto ang investigasyon, nakatanggap ang police station ng isang anonymous na liham. Sinasabi sa liham na noong taon na iyon, lahat ng mga bata sa Han Seo Orphanage ay pinatay at nakalagay din ang lugar kung saan inilibing ang kanilang mga labi. Pumunta ang grupo ni Huing Jin sa lokasyon na nakalagay sa liham at nagsimulang maghanap at natuklasan nga nila ang maraming buto sa ilalim ng lupa. Mula dito, makikita na ang anonymous na tao ay tiyak na may alam pa. Para malaman kung sino ang nagbigay ng impormasyon, tiningnan ng grupo ni Huing Jin ang key footage malapit sa police station at nalaman na ang nagpadala ng impormasyon ay si Secretary Jin na malapit sa kanyang foster father. Nang makita ito ni Huing Jin, agad siyang tumawag kay Secretary Jin. Ngunit sa sandaling ito, nakakulong na si Secretary Jin sa mga tauhan ni Chairman Ace. Pinatayan ng tauhan ang tawag ni Huing Jin at ginaya ang boses ni Secretary Jin para sabihing may meeting siya. Pagkatapos, ipinadala ni Huing Jin sa kanya ang larawan na kinunan sa crime scene. Pagkatapos makita ito, nagbago ang ekspresyon ng tauhan at agad niyang tinawagan si Chairman A at tinanong kung kailangan ba niyang alisin si Secretary Jin. Ngunit may iba siyang plano sa oras na ito. Gusto niyang gamitin si Secretary Jin para ilabas si Professor Go na nagtatago sa dilim. Nang malaman ni Professor Go na si Secretary Jin ay naaresto, labis siyang nag-alala. Ngunit ang tusong matanda ay ginamit na naman si Su Huing. Ginamit niya ang pagkatao ng isang customer para ipadala sa kanya ang lokasyon kung saan nakakulong si Secretary Jin. At
sinabi sa kanya na ito ang address kung saan ikinukulong ni Chairman Yi ang mga bata. Nang makita ito ni Suhuin, syempre, hindi na siya makaupo ng tahimik. Kaya pumunta siya sa address na ibinigay ni Professor Go ng gabing iyon. At sa oras na ito, nahanap din ni Huyen Jin ang lugar na ito sa pamamagitan ng gilits ng kotse ni Secretary Jin. Ngunit natuklasan din niya na ang kotse ni Suhuin ay nakapark din dito. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan siya at tinanong kung nasaan siya dahil sa tingin niya ay nakita niya ang kotse niya. Ngunit pagkatapos nito, isang lalaki ang biglang lumitaw at mahigpit na niyakap si Huyen Jin mula sa likod. Narinig ni Suhuin ang tunog ng away at nagmamadaling pumunta sa kotse. Sa harap ng pag-atake ng masamang tao, sinubukan ni Huyen Jin na lumaban. Ngunit siya ay isang babae, kaya mabilis siyang sinakal ng isang lalaki. Dumating si Suhuin sa tamang oras, nakita niya si Huyen Jin na mahina sa kanyang bisig. Galit na galit siya na hindi niya makontrol ang kanyang sarili. Harap sa stick at kutsilyo sa kamay ng dalawang thugs, nagpa siya si Suhuin na makipaglaban gamit ang kanyang mga kamay. At mabilis niyang nalutas ang dalawang lalaki. Ngunit nang lumingon siya kay Huyen Jin, ang masamang lalaki sa likod ay tumayo na naman. Kinuha ang kutsilyo at sinubukan na saksakin si Suhuin. Sa sandaling ito, mabilis na tumayo si Huyen Jin at sinalo ang suntok para sa kanya. Ito ay tiyak na ang pinakanakalilito na sandali para sa isang assassin. Na tulad ni Suhuin, mula nang siya ay ipinanganak. Nakita si Huyen Jin na bumagsak sa kanyang bisig. Nawala ang kanyang karaniwang malamig na ekspresyon. Kahit nang gisingin niya si Huyen Jin, naaalala niyang tumawag ng emergency service. Mabilis na lumipas ang oras hanggang sa kinabukasan, at si Huyen Jin ay wala nang dapat ipag-alala. At nakaupo siya sa ECE room ng ospital, harapin ang pag-aalala ng kanyang foster mother. Malinaw na hindi interesado si Huyen Jin, hinawakan ang kanyang telepono, at naghihintay sa pag-aalala ng lalaking iyon. Ngunit pagkatapos maghintay ng kalahating araw, ang kanyang kasamahan lang ang tumawag. Pagkatapos niyang ibaba ang telepono, hindi na siya mapakali. Hindi siya nakinig sa payo ng kanyang foster mother at kasamahan at pinilit na lumabas sa ospital. Walang magawa, ang kanyang kasamahan ay hinatid na lang si Huyen Jin pauwi. Pagbaba niya, sinabi ng kanyang kasamahan na gusto siyang ihatid sa itaas. Pero direkta niya itong tinanggihan. Pagkatapos ihatid ang kasamahan, hindi umuwi si Huyen Jin, bagkus, dumiretso siya sa klinika ni Suhuin. Akala ko pupunta siya sa ospital, o kahit tumawag man lang. Sa panunumbat na iyon, tila may bahid pa ng paglalambing. Pagkatapos marinig ni Suhuin, wala siyang masyadong sinabi, at agad na sinabing gusto siyang ihatid pauwi. Ibinaba ni Suhuin si Huyen Jin sa kanyang kwarto, at umupo naman siya sa upuan na may mukhang nasisiyahan. Pero nang umalis na sana si Suhuin, agad siyang nadismaya. Maaari bang maghintay ka muna bago umalis? Pagkatapos marinig iyon, masunuring umupo si Suhuin. Sinabi ni Huyen Jin na laging nagkakasabay ang kanilang pagkikita sa labas, at bawat beses na magkita, kinakabahan siya. Pagkarinig nito, masayang tinanong siya ni Suhuin kung kailangan pa niyang magstay ng ilang araw sa ospital para magpahinga. Pero sinabi ni Huyen Jin na gusto niya ang pakiramdam ng nasa bahay. Dahil dito, maaari siyang makita anumang oras. Ang ganitong paraan ng pagpapahayag ng pag-ibig ay nagpapahiwatig na si Suhuin lang ang nasa isip niya. Ngunit sa pagkakataong ito, mas inalala ni Suhuin ang kanyang sugat. Sinabihan niya ito na kung mangyari pa ulit ang ganoong bagay, wag na huwag siyang lilitaw. Pagkatapos nito, sinabi niya na maaari siyang makipag-ugnayan sa kanya anumang oras kung may kailangan siya. Kinabukasan, bago pumasok sa trabaho si Huyen Jin, bigla niyang naalala ang sinabi ni Suhuin. Kaya, nag-text siya sa kanya. Bilang resulta, pagkatapos noon, lumitaw siya sa harap ng pinto ni Huyen Jin. Pagkatapos, sabay silang bumaba, ngunit ang kasamahan ni Huyen Jin ay nagdahilan na dumaan siya para sunduin siya papunta sa trabaho. Nakita ito ni Huyen Jin at hindi siya makatanggi kaya sa pilitan siyang sumakay sa kotse ng kanyang kasamahan. Pagkatapos ihatid si Huyen Jin, nagmaneho din si Suhuin patungo sa tarangkahan ng bahay ni Chairman AC. Pagkakita niya sa matanda na lumabas mula sa loob ng bahay, tinawagan din niya ito. 20 taon na tayong hindi nakikita, di ba, Itay? Sa pagkakataong ito, nakita rin ni Chairman E ang kotse na nakaparada sa tapat. Sa harap ng tanong mula sa anak na si Suhuin, sinabi ni Chairman AC na ang pinakamalaking pagkakamali niya sa buhay na ito ay ang hindi niya pagpatay sa kanya 20 taon na ang nakakaraan. Ang napakalamig na salita ni Chairman AE ay nagpagalit kay Suhuin hanggang sa tumawa siya. Sinabi niya na hindi sila magkapareho at hindi siya magkakamali. Pagkatapos ibaba ang telepono, tinapak ni Suhuin ang gas at dumiretso patungo sa kotse ni Chairman AE habang natataranta ang matanda at hindi alam ang gagawin, bigla niyang iginalaw ang manibela. Ayaw niyang mamatay kasama ang demonyong ito dahil maraming bata ang naghihintay na kunin ang kanilang mga organo na nasa kamay ni Chairman. Kailangang iligtas niya ang mga batang ito bago sila masaktan. Samantala, bumalik si Huyen Jin at ang kanyang kasamahan sa lugar kung saan siya inatake. Noong gabing iyon, pumunta si Huyen Jin dito para hanapin si Secretary Yin. Pero 2 araw na ang nakalipas at wala pa ring balita tungkol kay Secretary Yin. Mas lalo nitong pinakabahala si Huyen Jin. At tama nga, dito, natuklasan niya ang hikaw ni Secretary Yin na may bahid ng dugo. Lumabas na noong gabing iyon, matapos makita ng mga tauhan ni Chairman E si Huyen Jin, agad nilang inilipat si Secretary Yin sa ibang lugar. Sa oras na ito, si Secretary
Tarihin ay isa ng bangkay na hindi na makakapagsalita. Samantala, alam ni Suhuin sa kanyang puso na ito na siguro ang huling laban sa kanyang karera bilang assassin. At ang kalaban ay walang iba kundi ang kanyang amang parang demonyo. Isang taong dating walang awa sa pagpatay tulad ni Suhuin ay mayroon na ngayong kaunting pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Dahil mayroon na siyang taong gusto niyang protektahan, kahit na maraming beses na siyang gustong sumuko para mamuhay ng normal kasama si Huinjin. Ngunit nang malaman niyang marami pa ring mga bata na may kaparehong kapalaran sa kanya, na kontrolado ng kanyang ama, hindi na magawang magbulag-bulagan ni Suhuin. Sa ilalim ng investigasyon ni Anne Philip, natuklasan ni Suhuin na ang Artificial Insemination Laboratory ni Chairman Yi ay nasa loob ng hospital room. Kaya nagpanggap siyang doktor upang makapasok sa room ng ospital. Ang matandang nakahiga sa hospital room na iyon ay ang matandang mayaman na hindi pa nagtatagal ay ginamit ang puso ng kanyang anak upang siya ay mabuhay pa. Tinanong ni Suhuin ang matanda kung ano ang nararamdaman niya sa oras na ito. Nang gamitin niya ang puso ng kanyang sariling anak upang mabuhay, sa sandaling ito, nalaman din niya ang panganib at inabot ang kanyang kamay upang pindutin ang call button. Nakita ito ni Suhuin at tinulungan lang siyang pindutin ang buton. Pagkatapos matanggap ang signal, ang mga doktor ay talagang tumakbo patungo sa hospital room ng matanda. Habang siya naman ay sinamantala ang pagkakataon para makapasok sa pinakamataas na palapag ng ospital. Pagkatapos malinlang ang mga empleyadong nagtatrabaho doon, sa wakas ay nakapasok si Suhuin sa masamang laboratoryong ito. Sa loob, ang mga lalagyan ay maingat na may bilang. At ang mga lalagyan na nakasara ng maingat ay mga inseminated evidence ng mga SE clients. At ang mga batang ipinanganak sa pamamagitan ng artificial insemination na ito ay magiging organ backup storage para sa kanilang mga magulang. Tinawagan ni Suhuin si Chairman AC para tanungin kung nasaan ang mga batang may numero. Kung hindi niya sasabihin, ilalabas niya sa publiko ang lahat ng nasa harap niya. Pero sinabi ni Chairman AC na kung may kakayahan siyang gawing itim ang puti, ang publiko ay mag-aakala lang na gumagawa siya ng ebidensya para siraan ako. Pagkatapos marinig iyon, hindi na nag-aksaya ng oras si Suhuin. Agad niyang inactivate ang bombang nakakabit na at sinabi ni Suhuin na magsisisi siya. Sa sandaling ito, napansin din ni Chairman AC na may kakaiba. Ngunit pagkatapos noon, ang tunog ng pagsabog mula sa pinakamataas na palapag ay umalingaw sa buong kalangitan. At si Chairman AC ay makatingin lang habang nasisira ang pinaghirapan niya sa buong buhay. Sa parehong oras, si Suhuin na umaatras ay hindi sinasadyang narinig ang pinag-uusapan ng lalaki tungkol sa bilang ng bata. Pagkatapos marinig iyon, hindi siya nagpainit at sinundan ang lalaking iyon sa isang gusali. Pagkakita sa simpleng operating table na may mansa ng dugo sa harap niya, alam ni Suhuin na nasa tamang lugar na siya. Nasaan ang mga bata? Kung ilalabas mo sila ngayon, hindi kita papatayin. Sa sandaling ito, sunod-sunod na pumasok ang mga thugs mula sa labas. Sa puntong ito, hindi na kailangang maging maamo ni Suhuin. Sa ilang sipa lang, natalo niya ang mga taong iyon. Pagkatapos tumakbo palabas ng operating room, hindi sinasadyang narinig din ni Suhuin ang iyak mula sa katabing kwarto. Sinira niya ang mga kadenang bakal sa pinto, at sa loob ng kwarto ay ang mga batang may numero. Pagkakita sa eksena sa harap niya, hindi napigilan ni Suhuin ang lamig sa kanyang mga mata at namula ang mga ito. Samantala, nang pumunta si Huinjin sa klinika, hindi sinasadya siyang napasok sa secret room ni Suhuin. Pagkakita sa mga sandatang nakasabit sa dingding, nasaktan siya na parang sinasaksak ang kanyang puso. Nangyari ang pinakakinakatakutan niya. Gaya ng kanyang hinala, si Suhuin ang nakamaskarang lalaki na nagligtas sa kanya ng ilang beses. At siya rin ang asasi na matagal nang iniimbestigahan ng pulisya. Kaya pala, ang number 88 na matagal na niyang mahal ay ginagamit din ang paraan niya upang lihim na ipahayag ang damdamin sa kanyang puso. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng location mula sa isang estranghero. Alam ni Huinjin na si Suhuin iyon, kaya nagmadali siyang pumunta sa lokasyon sa jeep. Ang kotse ni Suhuin ay nakaparada sa gilid ng kalsada, at sa loob ng kotse ay ang mga batang nailigtas niya. Sa sandaling ito, tumunog muli ang telepono. Tinanong agad ni Huinjin ang tao sa kabilang linya kung si Suhuin ba iyon. Sinabihan lang siya ni Suhuin na alagaan si Seoji. Sinabi niya sa kanya, hindi masusolusyonan ang pagpatay ang anumang bagay. Kahit gaano pa magmakaawa si Huinjin, pinili pa rin ni Suhuin na tahakin ang daang iyon. Dahil sa pagpatay lamang sa demonyong iyon, hindi na muling lilitaw ang mga batang ipinanganak para sa kamatayan. Pagkatapos ibaba ang telepono, tumingin si Huinjin sa paligid. Alam niya na malapit lang si Suhuin at pinapanood siya. Samantala, ang mga mata ni Suhuin ay napuno ng luha habang inaalala niya ang oras na magkasama sila. Kahit na sandali lang iyon, ngunit iyon ang tanging liwanag sa madilim niyang buhay. Dahil nabunyag na ang kanyang pagkatao bilang assassin, hinahanap na si Suhuin sa buong bansa. Dali-daling tumawag si Anne Philip para sabihan si Suhuin na tumakas na. Ngunit pagkatapos noon, nakita niya si Suhuin sa kanto. Sinabihan siya ni Suhuin na ihanda siya ng kotse at telepono. Alam ni Anne Philip kung ano ang gusto niyang gawin, kaya agad niya siyang pinayuhan kung mananatili pa siya dito, maaari siyang maaresto o mamatay.
Pakiusap niya kay Suhuen na tumakas sila patungong Russia. Pero kailangang tapusin ni Suhuen ang misyon ng number 88. Kinabukasan ng umaga, isang malaking grupo ng mga pulis ang nagtipon para maghintay ng utos. Lumapit si Huendin at sinabi sa lahat na dahil sa matibay na ebidensya, formal nang naaprubahan ang arrest warrant para kay Chairman E. Kaya nagtungo ang lahat para arestuhin si Chairman A. pagkatapos siyang matagumpay na madala sa istasyon. Sa wakas ay nabunutan ng tinik si Huendin. Sa ganitong paraan, maiiwasan na pumunta si Suhuen upang maghiganti sa matanda. Ngunit minamaliit ni Huendin ang kakayahan ni Chairman A. sa loob lang ng isang gabi. Nakakuha siya ng pardon. Sa ilalim ng pagkubkob ng lahat, kalmado si Chairman A. na lumabas mula sa istasyon ng pulis. Narinig ni Suhuen ang broadcast sa radyo sa kotse at matagal na niyang nahulaan ang resulta na ito. Ang ganitong uri ng demonyo na maging ang batas ay kailangang sumuko, siya lang ang maaaring pumuksa. Samantala, nang makita ni Seoji ang pagkain sa mesa, agad siyang tumakbo pababa. Alam niya na galing ito kay Suhuen, ngunit pagdating niya sa pinto ng klinika, wala siyang nakitang anino niya. Habang nabibigo siya, tumunog ang telepono. "Huwag kang umupo dyan ng ganyan, umakyat ka na." Umiiyak si Seoji at sinabihan siyang lumabas, ngunit pinayuhan lang siya ni Suhuen na mamuhay ng mabuti sa hinaharap. "Bakit ka ganyan? Alam mo namang ayaw kong kumain mag-isa. Magsimula ka ng masanay. May malaking utang pa rin ako kay Seoji, at gaano man kalaki ang ibalik ko, hindi pa rin ito sapat." Ngunit hindi maikakaila na sa loob ng 10 taon na pamumuhay kasama si Seoji, ang dalawa ay matagal nang naging pamilya at hindi na mapaghihiwalay. Sa panlabas, laging inaalagaan ni Suhuen si Seoji, ngunit ang mabait at matalinong si Seoji ay laging nasa tabi ng malamig at nag-iisang si Suhuen. Pagkatapos siyang tingnan sa huling pagkakataon, sinimulan na rin ni Suhuen ang kanyang huling misyon. Sa sandaling ito, nakauwi na si Chairman E sa kanyang villa, kahit na nag-ayos na siya ng maraming gwardiya. Ngunit sa kanyang puso ay nakakaramdam pa rin siya ng hindi pagiging panatag, at pagkatapos ay narinig ang tunog ng putok ng baril mula sa labas. Sa harap ng pag-atake ng mga profesional na gunman, hindi umurong si Suhuen. Kahit na mahusay siya sa pagbaril, inatake pa rin siya ng isang snatcher. Sa kritikal na sandali, dumating si Ann Philip sa oras, at ginamit niya ang kanyang huling lakas upang itulak si Suhuen sa likod ng pinto. Pagkakita sa kanyang kaisa-isang kaibigan na huling hininga na sa harapan niya, tila nagwala si Suhuen. Kahit na malubha siyang nasugatan sa pamamaril, ipinagsapalaran pa rin niya ang lahat. Ginamit ang lahat ng lakas niya para maghiganti para kay Ann Philip. Pagkatapos niyang patayin ang lahat ng gunman, pumasok si Suhuen sa villa na may baril. Gusto pang lumaban ni Chairman Ihi sa huling pagkakataon, ngunit agad siyang binaril ni Suhuen. Sa harap ng malamig na baril, hindi na siya naging mayabang gaya ng dati. Bagkus, patuloy siyang nagmakaawa kay Suhuen na patawarin siya. Tinanong ni Suhuen ang matanda kung gusto niyang mabuhay, bakit hindi niya inisip ang buhay ng mga batang iyon. Pagkatapos niyang marinig iyon, nagalit si Chairman A at sinabi na ang layunin ng pagkasilang ng mga batang iyon ay ang magsakripisyo. Sa sandaling handa na si Suhuen na wakasan ang lahat, dumating si Huendin sa oras para pigilan siya. Sinabihan niya siyang huminto. Sinabi ni Suhuen, kung hihinto siya, muli na namang makakaligtas sa batas ang matanda, at muli na namang haharap ang mga kaawa-awang bata sa banta ng kamatayan. Sa sandaling ito, isang malaking bilang ng mga special forces ang dumating, at isa-isa silang itinutok ang kanilang mga baril kay Suhuen. Nakita ni Huendin ang eksenang ito, at ang kanyang pagpapayo ay naging pagmamakaawa. Nakita ito ni Chairman A at tuwang-tuwa siyang tumawa. Ngunit pagkatapos noon, upang protektahan ang mas maraming bata, sa huli ay pinili ni Suhuen na magsakripisyo. Pagkakita kay Suhuen na butas-butas sa harap niya, hindi na nakapagsalita pa si Huendin. Habang si Suhuen naman ay pinilit gamitin ang kanyang huling lakas upang hawakan ng mahigpit ang kamay ni Huendin. Sa kanyang isipan, bumalik ang mga eksena na magkasama sila. Nagsisisi siya dahil hindi niya kailanman nasabi ng personal ang kanyang damdamin kay Huendin. Siguro, simula pa lang, ang pagkatao ng isang asasin at isang pulis ay nakatakda ng hindi magkasama hanggang sa huli. Ang kwento ay nagtatapos sa sandaling ito. Salamat sa inyong pagsama sa akin sa panonood ng pelikulang ito. Magkita-kita ulit tayo sa susunod na mga pelikula.